Magandang umaga po muli, mga kapatid. Dako na po tayo sa ating Sunday School na may pamagat na self-love versus divine love. Bilang pasimula, tayo po ay nabubuhay sa panahon kung saan ang ating henerasyon, ang ating generation ay lunod sa self-care o yung pagmamahal sa sarili. Nakikita natin ito hindi lamang sa pagiging selfish ng tao o ng mga individual, maging sa mga produkto na nakikita natin sa ating kapanahunan. Nung ako po ay bata, ang meron lang sa aming pamahid ay Stapane. Alam niyo po yung kulay pink na iniaalok ng papahid. Ngayon, napakadami ng uri ng pamahid. Meron ng pamahid para sa mga spots sa katawan, may pamahid na para sa sikat ng araw, may pamahid na para sa pagkulot ng buhok, may pamahid na para sa pagtuwid. Marami ng mga self-care products at billion industry po ito. Kumikita ang mundo ng malaki sa mga self-care products. Ang mga self-care products ay hindi masama. Meron itong mga benepisyo bilang paglilinaw lamang po. Pero kung ating titignan, nakafocus ang mundo sa mga self-care o sa mga bagay na ma-improve at ma-promote yung pagmamahal sa ating sarili. Pero nakakalungkot, yung depression at saka yung suicide o yung pagpapakamatay hindi nababago. Sa totoo nga niyan ay hindi nababawasan, lalo pa itong tumataas. Pataas ito ng pataas. Sa katotohanan nga po niyan, sa Pilipinas, ang depression rate o sa survey ay 3.6 million na mga Pilipino ang nag-struggle sa mental, neurological, at saka yung sa paggamit ng mga substances o mga gamot na ipinagbabawal. Bilang pagpapakita ayon sa World Health Organization na pagiging depressed kahit ng mga Pilipino. At globally, hindi ko na po ipapakita sa inyo o hindi ko na po sasabihin sa inyo yung rate o yung datos. Pero nakita natin kahit sa Pilipinas and then globally, hindi na babago, hindi bumababa, hindi nasusolusyonan ng self-care ang depression. So, meron nga pong tinatawag na modern paradox. At ang modern paradox po ay ito. The more daw po na we focus inward to find ourselves, to find our worth in ourselves, the more depleted we become. Lalo daw tayong nagiging parang walang-wala kapag daw yung pagmamahal o yung halaga ay hinahanap natin sa ating mga sarili. At naging popular po ito. Ilang dekada na din. Ito pong tinatawag nating self-love. At ito po ay lumalabas sa iba't ibang panahon. Noong panahon ni Aristotle, ito ay tinatawag na Philosia, Philo, love, then yung mula sa auto, yung automatic, yung sa self, auto. So Philosia. So matagal na po itong self-love o itong pagpopromote ng pagmamahal sa sarili more than anything or anyone else. So gusto ko pong i-present ito sa inyo. Sa totoo lang po, ang motivation nito ay yung aking anak na panganay na pinag-aaralan nila ito kahit sa kanilang values. So gusto ko lamang po itong madaanan natin, maging aware tayo, ano itong self-love na pinopromote ng mundo na itinuturo din kahit sa ating mga bata, sa kanilang mga paaralan. And then, i-contrast natin ito sa divine love o yung pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Yung alam natin bilang mga mananampalataya, ito yung pag-ibig na hindi makamundo o hindi nagmula sa mundo. Hindi ito yung pag-ibig mula sa ating Diyos na kanyang ipinakita. Excited po tayo dito sa makikita natin dito sa divine love na ito. Pero definition muna tayo ng self-love. Mga kapatid, sorry, hindi ko siya tinagalog. Ayoko po kasing misquote o parang i-edit yung ma-edit sa Tagalog o magkaroon ng ibang meaning. Kaya kinopya ko directly yung isang article na ginawa ng isang doktor na pagbibigay niya ng definition tungkol sa self-love mula sa Brain and Behavior Research Foundation.org. So ang definition po ay ito. Self-love is a state of appreciation for oneself
So, ang pagmamahal daw po sa sarili o itong self-love, ito daw po yung pagkakaroon mo ng pagtingin at pagmamahal sa iyong sarili. Na ito daw po ay magbubunga o maipapakita sa pamamagitan daw ng paggawa natin ng mga physical, psychological, at saka mga spiritual na bagay na makatutulong para mapalago natin ang pagmamahal natin sa ating mga sarili. Ibig sabihin, in other words, kung may mga gagawin tayo na mga bagay, physically, emotionally, spiritually, para sa ating kabubuti, nagagawa daw natin itong self-love. Self-love means having a high regard for your own well-being and happiness. Ibig sabihin, pinaprioritize mo yung iyong kapakanan at yung iyong kaligayahan. Self-love means, dagdag pa ng doktor, taking care of your own needs and not sacrificing your well-being to please others. Ibig sabihin, ikaw talaga yung, unahin mo yung sarili. Magsakripisyo ka una para sa iyong sarili kaysa sa iba. Then self-love means not settling for less than you deserve. Ibig sabihin, prioritize mo din na hindi ka, na nakukuha mo yung dapat na para sa'yo. Kung ano yung tingin mong dapat na para sa'yo, dapat makuha mo. Huwag kang papayag na less yung maisusukli sa iyo. Self-love can mean something different for each person because we all have many different ways, dagdag pa, to take care of ourselves. So iba-iba daw po ito. Depende sa iyo kung paano mo itatrato o ibigin ang iyong sarili. Figuring out what self-love looks like for you as an individual is an important part of your mental health. At isa po ito sa motivation kung bakit kailangan natin ito pag-usapan. Dahil kanina, naalala nyo po, hindi natin dinideny na meron tayong physical, emotional, at saka mental na mga pangangailangan. So itong self-love, ang focus nito, directly para daw po sa ating mental health. So tama ba itong self-love? Ito ba talaga ang solusyon para yung ating mga mental health problems ay masolusyonan? Dilagdag pa po ng doktor na may mga example siya ditong binigay kung paano natin maipapakita yung pagmamahal natin sa ating sarili. Sabi niya, for starters, it can mean talking to, kausapin mo daw at i-present mo daw ang iyong sarili ng may pag-ibig. Huwag mo daw i-down yung sarili mo. Kung ipapakilala mo yung sarili o ituturing mo yung sarili o ibibida mo yung sarili, bida dapat. Hindi mo i-down. Prioritizing yourself. Ito number 2. Sabihin talagang sa lahat ng buong buhay mo, ikaw ang iyong uunahin. Kung may magsasuffer, ikaw yung huli. Kung may magbe-benefit o may magpapalain, ikaw dapat ang una. Prioritizing yourself. Dagdag pa niya, trusting yourself. Tiwala ka sa iyong sarili. Being nice to yourself. Setting healthy boundaries. And then, lastly, sabi niya, forgiving yourself. Patawarin mo daw yung iyong sarili when you aren't being true or nice to yourself. Tawarin mo daw ang iyong sarili kapag di mo natatrato, di ka nagiging mabait sa iyong sarili. For many people, self-love is another way to say self-care. So, self-love is self-care. Pag mamahal mo ang iyong sarili, inaalagaan mo daw ang iyong sarili. To practice self-care, we often need to go back to the basics. And ito, sabi niya, kailangan daw natin gawin, listen to our bodies. Pakinggan daw natin yung ating mga katawan. Take breaks, magpahinga from work, and move or stretch. Mag-exercise o mag-stretching. Put the phone down, ibabayo daw yung mga telepono o tawag natin dito, fasting mula sa telepono o mula sa cellphone o social media. And then connect to yourself or connect to others or do something creative. Then lastly, eating healthy but sometimes indulge in your favorite foods. So again, sinulat po ito ni Jeffrey Borenstein, isa siyang doktor at president at CEO ng Brain and Behavior Research Foundation. So in fairness, sinasabi nila na yung self-love daw o yung self-care ay hindi mula sa narcissistic na idea o hindi siya motivated ng narcissism. Sabi nila, while self-love means valuing yourself, excessive self-absorption that lacks empathy for others is narcissistic. Ibig sabihin,
Hindi daw po ang self-love ay nagtuturo na mamahalin mo lamang ang iyong sarili. Kundi, totoo po ito, in fairness, yung motivation ng self-love at self-care ay para maging kapaki-pakinabang ka sa iba. Okay, so hindi naman siya talaga selfish. So mahalin mo muna ang iyong sarili para may maisha-share ka namang pag-ibig sa iba. Hindi po ito selfishness. Sabi nila, setting boundaries and prioritizing personal well-being is essential for sustainable health, not an act of selfishness. So kung magiging healthy ka, kung magiging healthy ang mind mo, healthy ang emotion mo, healthy ang katawan mo, magiging kapaki-pakinabang ka sa iba. So observation natin, mga kapatid. Sa kasalukuyan nating kultura, ang halaga ng isang tao ay madalas sinusukat batay sa kanyang pagganap o performance, pagiging produktibo, pisikal na kaanyuan, at kung gaano siya katanggap-tanggap o kaakit-akit sa paningin ng mundo. Yan po yung kasalukuyan, matagal lang, kalagayan ng ating panahon. Na ang tao ay nagiging parang commodity, para siyang produkto na gagamitin. Na meron nga pong term na tinatawag dito mula sa utilitarian lens na ang mga tao ay nagiging utilitarian tool. Pag sabi ng utility, ginagamit, inu-utilize, ginagamit. So ang tao ay nagiging utility. Under this framework, sabi nila, people are viewed primarily as utilitarian tools. Mga bagay ang mga tao na yung dignidad ay nakabase. Yung iyong halaga, yung iyong dignidad ay nakabase sa kung gaano ka ka-useful. Kung may papakinabang sa iyo ang mundo, may papakinabang sa iyo ang mga makamundo, magiging mabenta ka. Nagiging utility ka. Sa madaling salita, ang tingin ng mundo sa tao ay parang mapapakinabang ang gamit. Tinitingnan ang iyong mga qualities. Kung mapapakinabangan ka ba nila. At ang nakakalungkot, kapag may much better na sa'yo, o kapag ka nakahanap na sila ng mas maraming mga magandang quality kaysa sa'yo, mas magaganda yung quality niya kaysa sa'yo, at mas upgraded yung mga quality niya kaysa sa'yo, pwede ka na nilang palitan. Ikaw ay replaceable. No? Hindi ka irreplaceable. Pag nakita nila na may mas better sa'yo, may mas, sabihin natin, mas affordable kaysa sa'yo, pwede lang palitan. Imagine that, mga kapatid. No? Isipin niyo po yun. Ganon ang tingin sa tao ng mundo. No, nakakalungkot po yan. At ito, ang resulta nito, ito ay nagbubunga ng walang tigil na pag-aalala. Takot na magkamali. Hindi po magkasala, ha? Yung magkamali, ibig sabihin, hindi ka perfect. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang cook, nagluluto ka, maaari kang magkamali ng minsan, mapasobra sa alat, mapasobra sa asim, o magkulang sa alat o sa asim yung mga ganung pagkakamali. Lagi itong nagdadala ng takot. At kawalan ng dignidad sa sarili. Mabubuhay ang taong nagsisikap na gawing katanggap-tanggap ang kanyang sarili sa pamantayan ng mundo. Na dinagdag ko po dito sa aking note na pamantayan ng mundo na shifting external standards. Bawat panahon, nagbabago-bago, lumilipas, nadadagdagan, nababawasan ang standard ng mundo. Ang pamantayan, ang requirement para ikaw ay maging katanggap-tanggap sa mundo. Yan po ay nagbabago. So, ano nangyari sa tao? Lagi siyang balisa. Sapat pa ba siya? Enough pa ba siya? Nagagampanan ba niya o natutupad ba niya yung hinihingi sa kanya? In pa ba siya? Nasa uso pa ba ang kanyang pag-iisip? Nasa uso pa ba ang kanyang itsura? Nasa uso pa ba ang kanyang damit? Ang kanyang style? Lagi tayong nag-a-adapt. Kahit sa fashion, no? Nung panahon, maluwag ang pantalon, naging straight, naging skinny, naging hindi na masyadong skinny, naging straight na ulit, tapos maluwag na ulit. Lumilipat-lipat, nag-shift yung standard. So, kung tayo daw po ay magiging worldly sa ating pag-iisip ng ating worth, ng ating dignity,
ng ating tunay na halaga, ibabase natin sa shifting external standard ng mundo, lagi tayo talagang walang kapayapaan. Ang iyong puso, lagi kang balisa. Feeling mo hindi ka enough, hindi ka sapat, kaya lagi kang mag-a-adjust. Unstable ang iyong puso, unstable ang iyong rest, unstable ang iyong peace, unstable ang iyong mental health. Tandaan natin mga kapatid. Paglilinaw. May mga bagay o bahagi ng definisyong ito ang tinatanggap natin bilang mga Kristiyano. Kagaya ng pag-aalaga sa katawan, pagkain ng tama, pag-ehersisyo, hindi pagpupuyat, pagtulog ng sapat, pagkain ng mga masustansyang pagkain, tinatanggap natin yan, kailangan natin yan. Emosyonal na kalusugan, yung hindi natin na in-expose ang ating sarili sa mga relationship o mga influences na makakasira o makaka-destroy ng ating purity o ng ating kakayanan na magmahal o makaramdam. At hindi pagpapabaya sa sarili in general. Tinatanggap natin na mahalaga ang mga bagay na ito. Kailangan nating mabuhay para tayo ay makapaglingkod sa Diyos, sa ating pamilya, sa ating iglesia at sa ating kapwa. Ngunit ito po ang problema. Ang problema ay kapag ang sarili ang nagiging sentro ng pagpapahalaga at sukatan ng buhay. Yun po ang problema dito sa self-love ideology o self-care ideology na itataas at na ipaprioritize ang pagmamahal at pag-aaruga sa sarili ng higit kaysa sa Diyos at sa ating kapwa. Tandaan po natin, sa Biblia, ang pinakamataas na layunin ng tao ay hindi ang mahalin ang sarili. Hindi po ba? Kundi ang mahalin ng Diyos at ang ating kapwa. Ang problema sa pahayag tungkol sa self-love ay hindi ang pag-aalaga sa sarili. Tinatanggap natin yon. Kailangan nating alagaan ang ating mga sarili. Ang problema ay kundi paglalagay ng sarili sa sentro ng halaga, kaligayahan, at layunin ng buhay. Naalala niyo po sa Matthew 22 verse number 37. Tinuro sa atin na mahalin ang Diyos ng higit sa lahat. Ito po yung tinatawag nating God-centered love kaysa sa self-centered love. Imagine po natin, alalahanin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Nung siya'y dumating, siya ay selfless. Ang nakasentro sa kanyang buhay ay paglingkuran at sundin ang kalooban ng Ama. Imagine niyo po si Kristo nung nakapako siya sa cross o nung siya ay tinukso ng dyablo nung siya ay nasa ilang. Sabihin niya na, hindi ko to deserve. Walang pagkain dito. Nahihirapan ako dito. Wala akong naiinom, wala akong nakakain. Hindi ko to deserve bilang Diyos. Kailangan kong unahin ang aking self-care at ang aking self-love. Hindi po ganun ng Diyos. Kahit sa cross, lalo na sa cross, mga kapatid. Bago siya dalhin sa cross at habang siya nandun sa cross, siya inaalipusta. Ibinaba talaga yung kanyang dignidad at yung kanyang halaga. Kaya narinig niyo ba si Kristo na nagsabing, hindi ko to deserve. Ako ay anak ng Diyos. I need to prioritize myself. And I need to save myself. Kahit yun ang gustong gawin ng mundo, yung gustong gawin ng mga nakapaligid sa kanya, di ba? Iligtas mo ang iyong sarili. Unahin mo ang iyong self-care at self-love. Pero hindi ito ginawa ng Panginoong Jesucristo. Selfless. Number 2, mahalin ang kapwa gaya ng sarili. Nandiyan din po yan sa Matthew chapter number 22, nasa verse number 39 naman. Ito po yung natawag nating entitlement versus self-denial. Kapag nagkaroon tayo ng wrong view ng ating sarili, maaari tayo mahulog dun sa paghawak natin sa pagiging entitled ng isang individual. Hindi natin to deserve dahil hindi mo ba kilala kung sino ako? Hindi mo ba alam kung anong aking tinapos, kung anong aking mga achievements, kung sino itong kinakausap at hindi mo pinahahalagahan? Entitlement versus self-denial. Saan tayo tinatawag ng Panginoong Jesucristo? Mahalin natin ang iba ng higit kaysa sa ating sarili. Meron talatang nagpapaalala sa atin, tandaan niyo po ba na pasanin ang cross? Ano pong ibig sabihin nun? To ourselves. Kailangan nating mamatay sa ating mga sarili at hindi ito i-prioritize. And then number 3 lamang, napakarami pa pong mga talata
Ito lamang po yung mga may bibigay ko sa inyong buod na gusto ko pong ibahagi sa inyo. Galatians 2:20, ang ating identity at ang ating halaga ay hindi natin mahanap sa ating mga sarili, sa kulay ng ating balat, sa kulay ng ating sa taas o sa ating mga sukat o sa ating lahi. Hindi po natin ito doon makikita. Ito yung makikita natin kay Kristo lamang. Bilang mga mananampalataya, tayo ay contented at tayo ay merong peace of mind na tayo ay na kay Kristo. Masaya tayo na anuman ang sinasabi ng mundo, meron tayong Kristo at tayo ay na kay Kristo. So, sana po ay nakita natin kung ano yung danger at kung ano yung may tamang sinasabi itong self-love. Base po sa presentation ito. Then, dako naman po tayo para sa second point natin, itong divine love na supreme standard natin. Hindi yung worldly standard, kundi yung supreme standard. Bilang mga mananampalataya, kailangan nauunawaan natin ang tunay na pag-ibig na dapat nating i-model o i-imitate. At ang pinaka best paradigm ng ating Christian life, ng ating Christian holiness and righteousness ay ang ating Diyos. So, mayroon po ako ditong tatlong gustong i-share sa inyo. The object of divine love, kung kanino niya ibinibigay o yung pagpaparanas siya ng kanyang pag-ibig. And then, the manner of divine love, ito yung itsura o yung ganda ng kanyang pag-ibig. And then, yung nature o yung kung ano yung kanyang pag-ibig. Dako po muna tayo sa the object of divine love. Kanino niya ito ipinaparanas? Meron po tayo sa theology 3. Una ay ang essential love. Ito po yung essential love, yung talagang pag-ibig na meron ng Diyos na hindi maaring mawala. Ito yung pag-ibig na meron siya mula pa sa walang simula at hanggang sa walang katapusan. Ito yung pag-ibig na meron siya na ini-express at inihahayag sa atin sa Scripture. At itong pag-ibig na ito ay ang pag-ibig ng Diyos sa loob ng 3 persona ng Diyos sa tinatawag po nating Trinity. Nang Diyos ay umibig. Ang Ama ay umiibig sa Anak at ang Anak ay umiibig sa Ama. Ang Ama ay umiibig sa Santong Espiritu at ang Santong Espiritu ay umiibig sa Ama. At ang Anak ay umiibig sa Santong Espiritu at ang Santong Espiritu ay umiibig sa Anak. Meron silang pag-ibig sa isa't isa at ito ay enough. Hindi ito lacking. Hindi ito nagbabago at ito ay sufficient para sa Diyos. Taliwas po sa paniniwala ng marami, ang dahilan siguro kung bakit ang Diyos lumikha ng tao kasi bored siya. Kailangan niya ng tao. Kulang ang Diyos kung wala ka, parang ganon. Kailangan ka ng Diyos para maging kumpleto yung kanyang pag-ibig. Pero hindi po ganon. Na-express sa atin at pinapahayag sa atin ng Scripture na meron siyang tinatawag na essential love. Nagmamahalan silang lubos. Hindi sila nakakaramdam ng lungkot at pangungulila dahil meron siyang essential love. Next, common love. Ito po yung pagpapakita ng Diyos ng kabutihan sa lahat ng nilalang. Kasi walang pinipili, walang tinatangi. Lahat ng tao, lahat ng uri ng tao, lahat ng lengguwahe, lahat ng lahi. Binibigay niya, pinaparanas niya sa kanyang lahat ng nilalang. Sabi po sa Matthew chapter number 5, verse number 45, upang kayo'y maging mga anak ng inyong na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga matutuwid at sa mga di matuwid. Ibig sabihin, in other words, yung mga natural na bagay ay bunga ng pagmamahal ng Diyos. Pagbuhos ng ulan para may pagkain tayo. Pagsikat ng araw para may pagkain pa rin tayo dahil kailangan ng mga halaman ng photosynthesis. So lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Diyos, ay hindi para lamang sa kanyang mga elect o para sa mga mananampalataya. Para ito sa lahat. Pinaparanas siya ang kanyang kabutihan hindi lamang para sa mga mananampalataya, kundi maging sa mga, kahit sa mga di mananampalataya o sa mga talagang masasamang tao. Kahit sa mga corrupt. Nandun yung mga kaya nilang maka-experience ng pag-ibig, ng kasaganahan. Ito ay bunga ng common love ng ating Diyos.
And then lastly, electing love. Ito po yung special, soberano na pag-ibig ng Diyos, hindi para sa lahat, kundi para lamang sa kanyang mga hinirang. Ito po yung pag-ibig na nararanasan natin. Bukod sa common love, nararanasan din po natin yung electing love. Na ang Diyos ay inibig ka. Inibig ka, naging kay Kristo ka, at si Kristo ay para sa iyo, na ipagkaisa ka kay Kristo at ikaw ay meron ng buhay na walang hanggan dahil sa Kanya. So, electing love. Hindi yan para sa lahat. Ito ay para lamang sa mga hinirang ng Diyos. So, okay? So, meron siyang object ng kanyang pag-ibig. Nagmamahal siya at meron itong object. At nakita natin ang essential, common, at saka electing love ng Diyos. Then next natin ay yung manner. Paano siya umibig? So nakita natin kanino patungo yung kanyang pag-ibig. Ngayon naman makikita natin paano siya umiibig. So una dyan, itatawag po natin benevolent love. Ito daw pong pag-ibig na ito yung meron ang Diyos, kakayanan sa kanyang sarili na hangarin at loobin ang ikabubuti ng iba. Ibig sabihin, di ba meron tayong mga benevolent acts o meron tayong mga benevolent giving. Sabihin yung gusto nating mapasaayos yung isang bagay o yung isang tao. So ito daw po yung inner desire to see someone blessed. Yung meron ang Diyos kakayanan na sa kanyang pag-ibig na hangarin at loobin ng isang tao ay pagpalain. Ito po yung tinatawag ng mga theologian na timeless love. Ibig sabihin ito ay meron na ang Diyos o nangyayari na sa Diyos from eternity. No? From eternity. Nasa sa Kanya ito mula pa nung walang simula. And then secondly, meron tayong tinatawag na beneficent love. Ito daw po yung pag-ibig na nakikita natin nangyayari sa history o sa kasaysayan. Sabi ng mga theologian, ang time nito, kung kailan ito nakikita, ay present o doon sa history o sa kasaysayan. The concrete expression or active display of that goodwill. So, niloob ng Diyos, pinalano ng Diyos, mahalin o magpakita ng kabutihan before the foundation of the world. Tapos yung beneficent love, nakita natin sa Isaiah na ginawa niya. So, hindi lamang siya Diyos na gusto niyang magmahal, hindi kagaya ng tao, minsan gusto lang natin magmahal pero wala tayong kakayanan na i-expression o nagkukulang tayo sa pag-i-expression o nag-fail tayo na iparanas yun. Pero ang Diyos hindi ganon. Ang Diyos ay yung kanyang kagustuhang magmahal, nakikita na natin na tinutupad niya at ipinararanas niya talaga. Hindi siya nagkukulang. And then lastly, complacent love. Ito daw pong uri ng pag-ibig na ito ng Diyos, ito yung makita niya o yung kagalakan niya na ang isang tao na kanyang inibig, pinaranasan ng pag-ibig, ay makitang tunay na nagagalak o nagiging mabuti siya sa kanyang, dahil sa pag-ibig ng Diyos. It is the love of delight, admiration, and pure appreciation. Hindi daw po kagaya ng benevolent at beneficent love na nakafocus sa kalooban na magmahal at iparanas yung pagmamahal. Yun daw pong love of complacency ay nakafocus sa talagang hindi lamang iparanas yung pag-ibig, kundi makita na magbubunga ito ng joy at happiness sa iyo. So, kumbaga parang ganito mga kapatid. Niloob ng Diyos na magparanas ng pag-ibig, pinakita niya talaga yung kanyang pag-ibig sa kasaysayan, sa tao, sa atin. Tapos, yung pag-ibig na yun ay hindi masama. Ang gusto ng Diyos sa kanyang pagpaparanas ng pag-ibig, mabuti. Dudulot nito sa iyo. Kasi tayong mga tao, maring meron tayong meron tayong idea kung paano tayo magmamahal, tapos ine-execute natin, ginagawa natin, pero hindi pala yung tama. Na, ay mali pala, imbis na matuwa siya, na nasaktan siya. Imbis na maging masaya siya, nalungkot siya. So, sa Diyos, yung kanyang complacent love, ito ay merong kakayanan na mag-produce ng kabutihan sa atin at natutuwa ang Diyos dito.
Okay? So yun po yung manner ng kanyang pag-ibig. Pag-ibig. Nakita natin benevolent, beneficent, at saka complacent love. And then lastly, ito po, pito ito, yung nature na ng pag-ibig ng Diyos. At napakaganda ng napakarami nating mga systematic theology ng mga libro na nakatulong dito. Umapansin niyo po sa mga theologian, hinugot nila itong nature na ito ng pag-ibig sa pamamagitan ng mga attributes ng ating Diyos. Nandiyan dyan yung kanyang divine simplicity, yung kanyang pagiging eternal, yung kanyang pagiging immense, yung kanyang aseity, yung kanyang sovereignty, yung kanyang pagiging just at saka holy, and then lastly, yung kanyang pagiging immutable o unchanging. So tingnan natin number 1, yung the nature of divine love. God is love. O ang Diyos ay pag-ibig. Sabi po sa 1 John chapter 4 verse number 8, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Sapagkat, dagdag ni Juan, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi po sinasabi ng Scripture na ang Diyos ay may pag-ibig. Hindi sinasabi ng Scripture na ang Diyos ay gumagawa kumukuha ng pag-ibig. Ang sabi po ng Scripture, ang Diyos ay pag-ibig. Natutunan natin sa divine simplicity na ang attributes at saka yung essence ng Diyos ay iisa. Siya yun. Ang Diyos ay pag-ibig. For example, sa mga tao, ang pag-ibig ay nadidevelop. Maaring wala kanyan sa simula. Wala kang pagtingin sa isang tao. Pero pag nakikita mo yung kanyang mga katangian o nakikita mo yung mga gusto mo sa kanya, nagkakaroon ka ng pag-ibig o nadidevelop yung feelings mo para sa kanya. Sa Diyos walang ganon. Ang Diyos ay hindi nadidevelop yung pag-ibig sa kanya, sa kanyang kakayanang magmahal. Ang Diyos ay pag-ibig. Yun yung kanyang essence. Yun siya. Siya ay pag-ibig. Kaya nga mga kapatid, ang kagandahan nito, nung minahal tayo ng Diyos, paano natin nakita yung pag-express niya ng pag-ibig? Dahil ang Diyos ay pag-ibig, siya yung pag-ibig, siya ay pag-ibig. Nung minahal tayo ng Diyos, ano pong sabi sa John 3:16? Ibinigay niya ang kanyang sarili. Hindi siya nagbigay ng kung anumang object. Yung sarili niya mismong ibinigay niya. Dahil siya nga ay pag-ibig. Binigay niya si Kristo dahil si Kristo ay pag-ibig. Sipin niyo po yun? Binigay niya yung kanyang sarili. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Hindi natin pwedeng ihiwalay ang Diyos dahil hindi inihiwalay ng Scripture ang Diyos sa pag-ibig. Kaya nung piniranas siya ang kanyang pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang sarili. Number 2, eternal love. Ito yung kakayanan o nakuha ito mula sa pagiging eternal ng Diyos. Sabi po sa Jeremiah chapter 31 verse number 3, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya mula sa malayo. Ito pong sabi ng Diyos, inibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig. Kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandahang loob sa iyo. Ang context ito ay yung bayang Israel. Na kahit ang bayang Israel ay pabalik-balik at paulit-ulit sa pagsuway, sabi ng Diyos, ikaw ay aking mamahalin. At hindi mawawala ang pag-ibig na yon. Bakit? Dahil ang pag-ibig na ibinigay ng Diyos, yung kanyang pag-ibig na ibinibigay, ay eternal love. Hindi natatapos. Hindi natatapos. God's love has no beginning and it has no end. Eternal. Ang pag-ibig ng Diyos ay maasahan po natin na ito ay laging matatag at lagi nating maasahan. Ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin at sa atin ng mga mananampalataya ay hindi nagbabago. Ito ay stable. No? Ito yung katotohanan, mga kapatid. Kahit na tayo ay nagkakasala, kahit na tayo ay nagkukulang sa Diyos, kahit na nakakalimot tayong magpasalamat sa Kanya, kahit na minsan sinasadya o di natin sinasadyang kalimutan ng ating mga devotion, ng ating mga personal worship, hindi nagbabago at hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ang danger lang, huwag tayong maging kampante doon. Huwag tayong maging matigas ang ulo. Dapat ito magdala sa atin sa muling pagbalik lagi, paulit-ulit na pagbalik sa Kanya.
Meron isang famous quote na sinasabi, mahiya ka kapag ka ikaw ay nagkakasala, hindi kapag ka nagsisisi ka o bumabalik ka sa Panginoon. Dahil kung minahal ka ng Diyos, hindi na yan matatapos. Mahal ka na niya habang buhay. Hindi nakabase sa iyong performance, hindi nakabase sa iyong ginagawa, hindi mo kayang burahin at alisin ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Stable, hindi nagbabago, eternal. Number 3, unbounded love. Yung sukat nito ay hindi masukat. Kinuha ito sa pagiging immense ng Diyos o yung kanyang pagiging walang limitasyon. Kaya sinabi ko kanina, maaring pwede tayong magmahal na loyal tayo. Mahal natin yung isang bagay o yung isang tao. Pero maaring magmahal tayo ng poor o yung di sapat o yung kulang-kulang o sinasadya nating i-neglect yung responsibility natin sa ating kapwa o sa ating mga minamahal. Pero ang Diyos, pag siya'y nagmamahal o ang kanyang pagmamahal, eternal na, hindi na nagbabago, pero hindi pa nagkukulang. Laging puno, laging sagana. Immense. Ang pag-ibig ng Diyos ay abundant. Hindi kagaya ng tao na maaring manlamig o maaring magtipid o mapagod o tamadin na magpakita ng pag-ibig o minsan magmahal ng magaspang. Ang pag-ibig ng Diyos ay kagaya niya na hindi nasusukat. Hindi nagbabago, hindi pa nababawasan sa iyo. Sisipin mo yon? Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at lagi itong sagana. Sa iyo. Ang kanyang divine love ay abundant. Ito pa, consistent at immeasurable. No? Tingnan niyo po yan mga kapatid. Ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na sagana. Mali ang pagdudahan kung mahal ka pa ba ng Diyos. Mali ang pagdudahan kung sapat ba ang binibigay ng Diyos na pag-ibig sa iyo. Mali po yun. Mali din ang isipin na baka hindi na ako mahal ng Diyos ngayon. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay consistent. Mapagabi o mapaaraw. Mapaulan o tag-init. Anumang season, nasaan ka mula, ikaw ay anumang edad, ang pag-ibig ng Diyos ay consistent and immeasurable. Isipin niyo po yun. Matutukso ka pa bang hanapin ang dalisay at tunay na pag-ibig sa mundo o sa pamamaraan ng mundo? Ngayon nakikita mo kung gaano ka iniibig ng Diyos. Number 4, independent love. Ito ay hinango o hinugot naman sa kanyang pagiging, yung kanyang divine na deity. Paliwanag ko po yan. Sabi po sa Deuteronomy 7:7-8, kayo'y inibig at pinili ng Panginoon. Bakit daw po? Hindi dahil sa kayo'y mas marami kaysa alinmang bayan. So, minahal ng Diyos ang mga Israel, pinili silang maging bayan ng Diyos, hindi dahil ang dami nila, kailangan sila ng Diyos. May advantage ang Diyos kapag sila ang minahal kasi madami na sila. Pero kabaligtaran, sabi ng Diyos, ni sapagkat kayo ang pinakakakaunti sa lahat ng mga tao. Kundi dahil, verse number 8, inibig kayo ng Panginoon. Yun ang dahilan. Hindi dahil sa kung anumang meron ka, o kung anumang meron ang tao, kundi dahil umibig ang Diyos. Inibig kayo ng Panginoon, yun lang, wala nang additional. Yun na yung reason. Hindi dahil sa kung anong mabe-benefit ng Diyos sa'yo, ang ibig po kasi na city siya ay sapat. Hindi niya kailangan ng anumang mula sa labas para siya mapuno. Nagmahal siya, hindi dahil sa kung anumang meron ka o meron ng kanyang bayan, kundi nagmahal siya dahil siya'y nagmahal. Ang pag-ibig na hindi dahil sa pag-ibig na makukuha ng Diyos pabalik. Minahal ka ng Diyos, hindi dahil minahal mo siya o dahil kaya mo siyang mahalin. Sa totohanan nga niyan, bilang mga makasalanang tao, di natin kayang mahalin ng Diyos pabalik. Pero minahal niya tayo. Hindi ito reciprocal na pag-ibig. Tayo bilang mga tao, minsan madali sa atin ng magpakita ng kabutihan at mahalin ang mga kaya magpakita ng kabutihan at pagmamahal sa atin. Hindi po ba?
Pero ang Diyos, hindi siya gano'n. Hindi siya naghihintay ng kapalit. Hindi ito pag-ibig na resulta ng pag-ibig natin sa Kanya. Ito ay pag-ibig hindi dahil sa ating pagiging karapat-dapat o hindi rin hindi dahil tayo karapat-dapat at itong pag-ibig na ito ay hindi rin masisira kahit na patuloy tayong hindi karapat-dapat. So yun po yung pag-ibig na independent, na hindi dependent sa yung performance. Hindi nakadepende sa kung sino ka. Hindi nakadepende sa kung ano yung skills or talent mo or worth mo. Ito ay nakadepende sa Kanya. Number 5, free love. O tatawag po nating sovereign. Yung divine sovereignty. Kaya na magmahal ng Diyos. Sabi po sa Matthew 5:44-46, yung binasa natin kanina, pinapabagsak o pinasisikat ng Diyos ang Kanyang araw sa masama at sa mabuti at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Sapagkat, sabi po ng Diyos, sabi ng Panginoong Jesucristo, kung umiibig kayo sa mga umiibig lamang sa inyo, anong gantimpala mayroon kayo? Hindi ba gayon din ang ginagawa maging ng mga maniningil ng buwis? So dito po pinapakita sa atin yung kakayanan ng Diyos magmahal. Walang distinction, basta siya ay nagpakita ng pagmamahal. At ang pagmamahal na ito ay hindi influenced. Hindi siya na-impluwensyahan ng kung anumang outside o kung anumang nasa sa atin. Ang pag-ibig na ito ay voluntarily at hindi out of necessity. Kailangan ko siya, kailangan kayo, kaya kailangan kayong mahalin ng Diyos o may kailangan ng Diyos sa inyo. Hindi po, ito ay voluntarily, not out of necessity. At ang dahilan kung bakit nagmahal ang Diyos ng soberanong pag-ibig ay hindi dahil merong something sa atin, kundi dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Sana maging hamon ito sa atin na maging grateful sa pag-ibig ng Diyos. Hindi maging kagaya ng mga Israelita nung panahon na dumating ang Panginoong Jesucristo na ang kanilang boast o ang kanilang pinagmamalaki ay pinili sila ng Diyos. Sila'y bayan ni Abraham. O dapat tayo mahulog sa ganong attitude o ganong espiritu bagkos tanggapin natin na tayo ay inibig ng Diyos hindi base sa kung anong meron tayo, kundi dahil sa ang Diyos ay kusang umibig at soberanong umibig sa atin. Dalawa na lang mga kapatid, ito yung holy love. So, ang Diyos ay umiibig, pinaparanas yung kanyang pag-ibig, pero ang pag-ibig na ito ay hindi natutuwa o hindi binabypass at hindi tinatalikuran ang mga kasamaan. Ang pag-ibig na ito ay just o matuwid at banal. O kagaya nung pinaniwalaan ng mundo na kung tunay mo akong mahal o kung tunay ang pag-ibig, tanggap mo kahit ang aking mga kasalanan. Hindi po ganon. Maaari natin tanggapin yung mga nakaraan. Maaari natin tanggapin yung mga pagkukulang o yung mga limitation ng tao. Pero ang tunay na pag-ibig ay hindi natutuwa sa kasalanan. Sabi po sa Hebrews 12:5-6, at nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak. Ang Diyos bilang ama at mananampalataya bilang anak. Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Disiplina bilang pagpapakita niya ng pag-ibig. Huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon, ano daw po? Ang kanyang minamahal. At pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. So ang pag-ibig ng Diyos ay banal at matuwid. Huwag nating iisipin na dahil, mahal na naman ako ng Diyos. Pwede na ako mabuhay sa kasalanan. Hindi siya dapat maging lisensya sa paggawa ng kasalanan. Bagkos, siya ay patuloy na magdala sa atin sa pamumuhay sa katuwiran at magpasakop sa kanyang pagdidisiplina. Then sa Psalm chapter 5, verse number 4-5, sabi po ng salita ng Diyos, sapagkat ikaw ay hindi isang Diyos na nalulugod sa kasamaan. Ang kasamaan ay hindi mo kasamang naninirahan. Ang hambog ay hindi makakatayo sa iyong harapan. Kinapopuotan mo ang lahat ng mga gumagawa ng kasamaan. So ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang holy love, ay hindi permissive.
ang pag-ibig ng Diyos ay nagtatransform ng kanyang mga minamahal. Kung mahal ka ng Diyos, hindi ka niya hahayaan na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagdadala sa iyo sa pagbabagong buhay dahil ang nais ng Diyos at ang layunin ng Diyos sa pagmamahal sa iyo ay maging banal at matuwid ka, kawangis ng Panginoong Jesucristo. Kung minahal ka ng Diyos o kung mahal ka ng Diyos, alam mong iniligtas at minahal ka ng Diyos, ang kanyang pagmamahal sa iyo ay magdadala sa iyo mula sa kalayaan, mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Binabago ng Diyos, mga kapatid, ang kanyang mga minamahal at iniligtas mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Then lastly, unchanging love. Ito ay hinango naman sa pagiging immutable o unchanging ng Diyos. Sabi po sa John chapter number 13, verse number 1, bago magpista ng Pasko, alam na ni Jesus na dumating na ang araw ng kanyang pagpanaw sa sanlibutang ito patungo sa Ama. Yamang minamahal niya ang sariling kaniya na nasa sanlibutan. Pinakita sa atin yung pag-ibig dito, yung nature, sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. Ang pag-ibig ng Diyos sa tao, ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin ay di nagbabago. Nothing can change God's love and affection towards us. Hindi magbabago, hindi matatapos, hindi magkukulang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Conclusion natin, ang dakilang layunin ng mananampalataya ay ang tanggihan, ang mahuna at makasariling paghahanap ng halaga o pag-ibig tungo sa isang pagkakakilanlang paghahanap ng halaga tungo sa isang pagkakakilanlang nakasentro kay Kristo. Kung saan tayo na kanyang mga iniligtas ay tunay at lubos na kinikilala at ganap na minamahal ng Diyos. So, po mga kapatid, ang difference between self-love at saka divine love, yung isa ay may danger at mahuna at shifting at hindi natin dapat asahan. Samantalang yung isa ay walang danger, talagang pure, punong-puno at tunay na makabubuting pag-ibig sa atin na nagmula sa Diyos. Hindi nagbabago at hindi nababawasan. Ganan kami namahal ng Diyos at ganan ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa iyo.